What is up guys, JP here and welcome to JP Investing. So today is January 28, 2025. Bali nakalimutan ko pala at hindi pala ako nakagawa ng video kahapon kasi medyo marami tayong ginawa sa opisina at sa bahay. So kinabukasan na lang tayo mag-update. Bali ngayon is, ang oras ay 6:53 AM. So ang i-update natin ay yung katapusan ng kahapon. So today, dito tayo ngayon sa graph ng PSEI and as you can see, grabe. Sobrang bagsak na niya. Possible na nang maabot tong support na to, no, ng 61.57. Pero para sa akin, this is positive kasi sobrang baba ng mga presyo ng mga stocks ngayon. So yeah, check na natin dun sa... So dito tayo ngayon sa week number 66 na from January 20 hanggang January 27, 2025. So today finally nakapag-cash in na tayo for the first time ngayong 2025. Napag-cash in tayo ng 3,100. Bale ito nga palang 3,100 is some percentage ng aking sweldo. And yung percentage na yun is inaalat ko talaga para sa stock investing. So, ayun. Now we have 3,100. Dividend received, wala. And ngayon pala bumili tayo ng plus. 100 stocks ng plus lang and Metrobank 10 stocks. So, bakit plus? Bali kasi based sa valuation ko sa mga hinahawakan ko ng stocks ngayon, yung plus yung may pinaka mababa or very undervalued based sa valuation ko and siya yung may pinakamalaking upside for now. So, kaya siya yung binili ko and yung Metrobank nga pala is bumili na rin ako kasi nagkataon lang na merong sobra dun sa kinash in natin, no? And sakto lang na kasya pa ng 10 stocks para sa Metrobank kaya bumili na rin ako. So stock sold, wala pa. And we have a total market value now that is 211,267.84 and unrealized gain na 20,339.16. Medyo bumaba ng 300 pesos. Pero okay lang yan. And ganun pa rin, no? Wala naman tayo na-receive na dividend. So, total dividend natin is 10,161. And total gains na yun, medyo bumaba kasi bumaba yung unrealized gain. Pero, nasa 30,500 pa rin. Percentage is 14,044. So, itong percentage nga pala, ito yung percentage ng kinita natin since tayo ay nag-invest. So, kumita na tayo ng 14.44% sa investment natin. Kasama yung unrealized gain doon. So, kaya medyo bumaba kasi bumaba to. And average monthly dividend, 846. And average daily dividend is 27.84. And average daily gains na 49.79. So, ano yung pinagkaiba ng dalawa? Bale, ito kasi nilagay ko lang kasi sinama ko lang dito yung mga kinikita ko sa digital banking kasi araw-araw din na kumikita yon. So, dividends given, same pa rin. Walang bago. January na-receive tayo sa CREIT ng 220.5 and PPC na 288 pesos. And sa upcoming February, ang nag-declare pa lang is yung RFM. Receive tayo ng 267.3. Guys, pasensya na kayo sa boses ko. May sipon ako. May ubo. Pasensya na. So, dito naman sa buy gains. As you can see, nasa 2025 na tayo. January, nakabili tayo ng plus sa halagang 27.1 pesos and Metrobank sa halagang 71.1 pesos. So, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio. So, dito na tayo sa comparison ng portfolio. Yung last update natin is January 20, 2025. And as you can see, wala tayong binili na bagong stocks. Wala pa talaga akong plano sa ngayon na bumili ng panibagong stocks kasi basically wala pa ako nakikitang magandang opportunity based dun sa valuation ko. So A-REIT medyo bumaba pero 0.40 lang naman mula 11.82% naging 11.4%. Citicorp tumaas mula 12.44% naging 14.22%. DMCI medyo tumaas ng konti mula 1% naging 1.38%. GSMI naman mula 6.40 naging 6%. ICT mula 19.85 naging medyo mababa pala to, no? Bumaba ng malaki. Naging 13.49%.
Keeper mula 19.17% naging 18.68%. Metro Bank mula negative 3.96% naging negative 4.48%. Plus mula 29.9% naging 19.7%. Bali, parang malaki yung binaba niya, no? Kasi dahil to sa bumili tayo ng stocks niya. Kaya nabago yung average price and nabago rin yung percentage gain or loss. Price naman mula 10.47% naging 18.98%. Laki ng tinas ng price. Then RFM mula 13.49% naging 11.78%. And lastly, SCC mula 9.79% naging 10.86%. So, total equity value mula 209,106.45 naging 211,267.84. And total gain loss mula 21,277 naging 20,339. So, medyo affected tayo nung pagbagsak ng PSEI, pero I felt majority of that is yung ICT lang naman, kasi ito lang yung part ko ng PSEI. Hindi, ito rin palang DMC tsaka SCC, pero feeling ko ito yung pinaka mabigat na weight dun sa PSEI sa ngayon. So ayun lamang para sa week na to, no? Sa week number 66. Guys, please do like, comment, and subscribe para matulungan nyo ako mag-continue na itong journey ko. And if gusto nyong subaybayan yung journey ko sa dividend investing and Philippine stock market investing, please do like and subscribe. And yun lamang po, hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam.